Baha sa ilang lugar sa bansa nagpapatuloy dahil sa walang humpay na pag-ulan. Gabay sa ligtas na pagsalubong sa pagpapalit ng taon, ipinaalala ng Bureau of Fire Protection. Firecracker-related injuries umabot na sa 43 base sa tala ng Department of Health. At Mary Jane Veloso natupad ang hiling na makasama ang pamilya ngayong araw. Clemency patuloy na panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue ang isang buwang buntis mula sa Tagum City na nakaranas ng pagdurugo. Tinulungan naman ng naka-off-duty na UNTV News and Rescue ang 2 sugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Giginto, Bulacan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Gabi, sir. Asama na itong pasyente, sir. Gabi. Labis na nabahala ang 29 anyos na si Fatima Basa nang manakit ang kanyang balakang noong Lunes ng gabi. Si Fatima ay isang buwang buntis mula Purok kay Mito Datu Abdul, Panabos City. Anya, nagpunta siya sa health center ng umaga upang magpa-check up. Ngunit kinagabihan ay nakaranas siya ng pagdurugo kaya nagpasya na ang pamilya nito na tumawag ng rescue. Agad naman ito nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Matapos ma-assess at kunan ng vital signs, dinala ng grupo si Fatima sa Davao Regional Medical Center upang masuri ng mga doktor. Tinulungan naman ng naka-off-duty na UNTV News and Rescue ang 2 sugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo sa bahagi ng MacArthur Highway, Barangay Tuktukan, Giginto, Bulacan, mag-alas 12 na tanghali kahapon, December 24. Nagtamo ng gasgas sa kaliwang siko ang angkas ng isa sa motorcycle rider, samantalang ang rider na nabangga nila na kinilalang si Jimmy De La Cruz ay nagtamo ng gasgas sa paa at pamamaga at bukol sa bahagi ng binti nito. Tinatahan po namin yung kalsada ng boundary ng Tuktukan. Magkatabi po kami sa kalsada. Hindi ko siya napansin, bigla siyang ilungin ko. Ang nangyari po, sabi niya nakasignalize siya, pero biglaan po kaya po kami nagkasalubo. Hindi po yung nangyari. Matapos mabigyan ng first aid ang 2, ay inendorso sila sa barangay officials at barangay rescue. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang naitalang untoward incidents ang Philippine National Police ngayong holiday season. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, generally peaceful ang naging magdamag. Sa kabila nito, nananatiling mapagmatsyag ang mga pulis sa sitwasyon upang matiyak na magtutuloy-tuloy ang mapayapang sitwasyon. Nag-enjoy sa pamamasyal sa Manila Zoo ang mga bata at kanilang pamilya. Ito ay kahit naging maulan ngayong December 25 sa Metro Manila. Ito ang balita. Masaya ka ba ngayong kasama mo ang iyong mga pinsan? Opo. Bakit? Dahil mas masaya po pagkasama po sila. Tapos may zebra po. Snake din. Kahit maulan ang araw ng Miyerkules, December 25, dinayo hindi lang ng mga taga Metro Manila, kundi maging ng mga galing sa Karatig probinsya ang isang sikat na pasyalan sa bansa, ang Manila Zoological and Botanical Garden o mas kilala sa tawag na Manila Zoo. Pami-pamilya ang bumisita sa Manila Zoo na pinakamatandang zoo sa Pilipinas. Makikita sa kanila ang excitement, lalo na ang mga bata na nag-e-enjoy dahil sa iba't ibang uri ng mga hayop. Ano bang favorite mong hayop? Zebra po. Enjoy to mga bata. Gusto nila talaga makapunta dito. Kasi ito, hindi pa nakakarating ito. Jacob, enjoy mo naman yung Manila Zoo. Nag-enjoy ka ba? Opo. Ano yung paborito mong hayop?
unggoy. Yung mga hindi po nakikita dun sa iba. Tapos dito lang po nakikita. Ba't gusto mo bumalik-balik? Pang Instagram na po. Kahit naman marami sa Manila Zoo animals ang nanganganlong sa kanilang silungan dahil sa mga pag-ulan, nagpakita pa rin ang mga ito upang masulyapan ng kanilang mga panauhin, gaya ng lion, tiger, crocodile, snake, turtle, monkeys, iba't ibang uri ng ibon at marami pang iba. Kabilang sa highlight ng pamamasyal dito sa Manila Zoo itong Butterfly Garden. Meron ding museum kung saan nakapreserve ang iba't ibang uri ng paru-paro. Talagang picture perfect kasama ang colorful butterflies. Kung ikukumpara sa kaparehong araw noong 2023, mas kakaunti ang bumisita sa Manila Zoo ngayong December 25 dahil sa maulang panahon. Subalit hindi naman na-disappoint ang mga kababayan dahil makabuluhan ang bawat oras kasama ang mahal sa buhay. Para naman po to sa pamilya yung araw na to eh. Kaya sabi ko talagang nataon lang siguro na umuulan. Kahit na maulan, masaya pa rin kasi kasama yung mga pamilya ko. So far, kamusta naman po yung pamamasyal nyo kahit maulan? Hassle. Pero enjoy naman po yung mga bata kahit po maulan. Dito mas may enjoy ng mga bata dahil makakita sila ng iba't ibang klaseng animals. Yun din yung gusto nilang makita rin talaga. 100 to 150 pesos ang entrance fee sa Manila Zoo para sa mga tagalungsod ng Maynila. Kailangan lang magpresenta ng valid ID na may Manila address para mai-avail ang discount. Samantalang 200 to 300 pesos naman para sa non-Manila residents. Pwedeng bumili ng ticket online o kaya naman ay walk-in. Magtungo lang sa kanilang website na manilazoo.ph at i-click ang Get Ticket button. Bukas ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Taong 1959 binuksan ang Manila Zoo sa publiko. 2019 ang pansamantala itong isara at isinailalim sa redevelopment. 2022 naman ang muli itong buksan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa ating mga kababayan kaugnay ng nalalapit na mga selebrasyon at kasiyahan sa pagpapalit ng taon. Ayon sa BFP, hanggat maaari sana ay umiwas sa paggamit ng mga paputok, lalo na ng mga ipinagbabawal na firecrackers at pyrotechnics na maaaring pagmulan ng aksidente. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. At maaari, wag na po tayong gumamit ng paputok para po makasigurado tayo na ligtas ang ating mga kasama at ang ating mga mahal sa buhay. Isang linggo na lamang ay magpapalit na naman ng taon. At dahil nakaugalian na ng marami nating kababayan ang mag-ingay gamit ang iba't ibang paputok kapag ganitong panahon, ang Bureau of Fire Protection puspusa na ang ginagawang pagpapaalala na hanggat maaari sana ay umiwas sa paggamit ng mga paputok. Sa halip niya ay gumamit na lamang ng ibang mga pamamaraan na makakalikha ng ingay. Pwede naman po tayong gumamit ng mga ibang klase na pang-ingay. Yun. Katulad ng number 1, alternatibo, katulad ng turotot. Opo. Oo, katulad ng busina ng ating sasakyan. Yun. Kaldero. Sigaw natin, kasirola. So, video okay. So there are other ways para po i-celebrate po natin ang salubong ng bagong taon. Ayon sa BFP, kung magsasagawa ng fireworks sa inyong lugar, mangyaring gawin ito sa mga itatalaga ng lokal na pamahalaan na designated firecrackers area sa mga barangay. Mainam na humingi rin ng permiso sa BFP para magabayan kayo at maiwasan ang aksidente. Ang Valenzuela City, nauna nang naglabas ng designated firecracker area at pyrotechnics devices display zone. That is our main concern for the Bureau of Protection. Kaya nga, offline, iwas, paputok. The same time, kung sakasakali magkakaroon tayo ng fireworks display, mangyari pong makipag-coordinate sa ating local government units because they have identified areas kung saan lang dapat mag-display ng fireworks. At the same time, please ask for a permit from the local fire station.
Huwag ding gumamit ng mga paputok na ipinagbabawal, lalo na yung malalakas na maaaring makapinsala sa katawan at kapwa-tao. Isa pa sa paalala ng BFP sa mga magulang ay ugaliing bantayan ang mga maliliit na bata para hindi makakain ng mga paputok gaya ng pikulo at watusi na nagiging sanhi ng pagkalason sa mga bata. Pagpasok pa lamang ng buwan ng Disyembre, inilunsad na ng BFP ang kanilang programa na Oplan Iwas Paputok, kung saan nakaalerto ang lahat ng mga kawani ng BFP personnel para i-monitor ang aktibidad ng ating mga kababayan sa pagpapalit ng taon. Pinaigting din nila ang kanilang kampanya para maiwasan ang sunog gaya ng pagsasagawa ng rekorida. Bawal na rin munang mag-leave ang kanilang mga tauhan dahil naka-heightened alert na ang kawanihan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang beses nang nabansagang worst airport ang Ninoy Aquino International Airport. Kaya naman puspusa ng ginagawang hakbang upang ayusin ito, maging ang mga serbisyo sa paliparan. Alamin natin kung ano na ang mga pagbabago sa NAIA. Ito ang balita ni JP Nunez. Malinis siya, tsaka hindi siya yung dating hindi alanganin kang maupo kasi may kalawang, may ano. Ito okay naman. Sa waiting area ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, bago na ang mga upuan. Makikintab na stainless benches na maaaring pahingahan ng mga naghihintay ng kaanak sa arrival area at mga pasaherong kabababalang galing sa kanilang flight. Maganda talaga. Dati kasi naabutan ko, ito yung pagano na. Pero ito maganda. Ang komportable siyempre. Sa labas naman ng terminal, nagagamit na ng mga pasaherong pupunta sa check-in counter ang mga bagong trolley na binili ng bagong operator ng NAIA na New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Nasa 500 mga bagong trolley na ang nakadeploy sa terminal mula sa 2,500 na nakaschedule ma-deploy ngayong buwan. Ayon sa mga overseas Filipino workers na bibiyahe ngayong araw, mas nadalian silang gamitin ang mga bagong trolley. Kapansin-pansin din na mas malalaki ang mga gulong nito kumpara sa mga luma. Mas maganda nga po ganito po. Dahil magaan po gamitin po. Mas bago nga, mas high-tech yata ngayon mas maganda pong itulak po siya. Isa pa sa malaking pagbabago sa NAIA Terminal 3 ang mas malawak na kalsada. Ito yung expanded curbside dito sa Terminal 3 ng NAIA. Ang ginawa ng NNIC, tinanggal nila yung center island dito kaya ngayon mas malawak na yung kalsada. Mas mabilis yung drop-off at saka pick-up nung mga naghahatid at nagsusundo dito sa airport. Nawala yung traffic. Dati grabe yung traffic bago ka makapasok dito, 30 minutes o kaya 1 hour. Ngayon wala. Ilang minuto lang makapasok ka na. From doon po sa parking namin, mga 2 minutes ganun, pag walang traffic, ganun. Yung isang ikot. Nako, naabot po ng 30 minutes, almost na 45 ganun, from our parking. Ang centralized transport hub naman sa multi-level parking ng Terminal 3 mas nakapagpaluwag ng traffic sa labas ng airport. Ito'y dahil hindi na nag-aabang ng pasahero ang mga Transport Network Vehicle Services o TNVS sa labas ng airport. Kasalukuyang nag-ooperate dito ang Grab at Super Taxi. Ayon pa sa NNIC, merong nasa 400 mga bagong gang chairs ang nakalagay na ngayon sa Terminal 1. Bukod dito, nagsagawa na rin sila ng improvement sa internet connectivity at meron na ring nakakalat na mga bagong air conditioning system sa NAIA. Nauna nang sinabi ng NNIC na layo nilang gawing world-class ang main international gateway ng bansa kaya't patuloy ang ginagawang improvement sa paliparan.
Samantala sa Bay Area ng Terminal 3, meron ng construction site at mga harang na yero, caution tape at mga cone. Bahagi ito ng ginagawang rehabilitasyon ng NNIC para mapaganda ang Terminal 3 na ngayon nag-a-accommodate ng domestic at international flights. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapiling ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya at mga kaanak sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City ngayong araw. Ayon sa mga magulang nito, ang hinihingi ni Mary Jane ay huwag tumigil sa panawagan sa Pangulo na mabigyan siya ng executive clemency. Ito ang balita ni Dante Amento. Masaya po, masaya kaming lahat. Akapan, halikan, iyakan, kwentuhan. Tapos marami naman kaming baon na pagkain. Pinagharap-harapan noon namin. Ginugol ng mga magulang, mga anak at kaanak ni Mary Jane Veloso ang buong maghapon sa Correctional Institution for Women o CIW ngayong araw. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakasama nila si Mary Jane mula nang makauwi sa Pilipinas noong December 18. Ayon sa mga magulang ni Veloso, masaya sila dahil muli silang nagkaroon ng salo-salo kahit sa loob man lang ng correctional facility na kasama ang anak. Nagkaroon din nila sila ng mahaba-habang kwentuhan. Nag-usap po kami ng anak ko na konting tiis na lang anak, sabi ko, at may awa ang Diyos, kako. Mag-iimala ang Diyos, kako, makakauwi ka rin kaagad. Opo, nanay, ka. Naibigay na rin nila ang mga hiningi nitong pagkain, hygiene kits at iba pang kagamitan na kailangan niya habang nananatili sa correctional facility. Matapos ang mahabang oras ng kwentuhan at salo-salo, pamilya Veloso pabalik ng Nueva Ecija. Ayon kay Nanay Celia, muli nilang dadalawin si Mary Jane sa Enero ng susunod na taon kung kailan magdiriwang ito ng kanyang kaarawan. Dagdag pa ng mga magulang ni Mary Jane kabilang sa napag-usapan nila ay ang executive clemency na hinahangad niyang maibibigay sa kanya. Ang pakiusap niya nito sa kanyang mga magulang, kaanak at iba pang sumusuporta sa kanya na huwag itigil ang panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibigay na ang clemency. Sinabi ng aking anak, tatay, humingi kayo ng clemency sa ating Pangulo para makauwi na ako, para sama-sama na tayo. Patuloy na umaasa ang pamilya Veloso na didinggin ng Pangulo ang kanilang hiling para sa paglaya ni Mary Jane. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Aatasan ni President-elect Donald Trump ang Department of Justice na puspusang ituloy ang pagpapatupad ng death penalty. Ayon sa susunod na Pangulo ng Estados Unidos, nais niyang protektahan ang mamamayan, lalo na ang mga bata, mula sa mga karahasan. Nais rin aniya ibalik ang Estados Unidos sa pagiging nation of law and order. Ang pahayag na ito ni Trump ay kasunod ng desisyon ni President Joe Biden na pababain ang sentensya ng ilang convicted criminals kasama ang responsable sa Boston Marathon bombing. Nakalabas na ng ospital si dating US President Bill Clinton matapos ang isang araw. Sumailalim si Clinton sa mga pagsusuri matapos magkasakit at magkalagnat nitong Lunes. Nagpasalamat naman ang kanyang tanggapan sa mga mensaheng nagmula sa mga taga-suporta ng pamilya. No-show si suspended South Korea President Yoon Suk-yeol sa pangalawang summons kaugnay ng kanyang martial law declaration. Hindi humarap si Yoon para sa pagtatanong sa suspicion of insurrection at abuse of power matapos utusang dumalo sa Corruption Investigation Office para sa mga matataas na opisyal sa Kwancheon, Seoul kaninang alas 10 ng umaga. Kasalukuyang pinag-uusapan ng Constitutional Court ng Korea kung paninindigan ang mosyon at tatanggalin si Yoon sa pwesto
Isang hakbang na dapat aprubahan ng hindi bababa sa 69 na mahistrado. Itinakda ang una nitong pampublikong pagdinig sa December 27 at maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan upang maihatid ang desisyon nito. Nagpulong ang Beijing Nagpulong sa Beijing ang foreign ministers ng Japan at China upang talakayin ang muling pag-angkat ng seafood matapos ang ban ng China dahil sa radioactive wastewater ng Japan. Hinihingi ng China ang katiyakan sa pangmatagalang monitoring ng wastewater bago ayusin ang import restrictions. Binigyang diin na magkabilang panig ang kahalagahan ng matatag na relasyon para sa regional na kapayapaan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Halos dumoble na ngayong araw ang bilang ng mga naputukan base sa datos ng Department of Health. Pabor din ng ilang magulang na wag nang gumamit nito upang makaiwas sa aksidente. Ito ang balita ni Mia Alonso. Yung paputok, yung fireworks, wala naman yun eh. Ang importante, yung pagsasama ng mga pamilya. Hindi ko pinapahawak yung mga apo ko ng paputok kasi baka mamaya masabugan. Kasi di ba yung kahit yung losses, yung ganun, yung huli nun, di ba sumasabog din yun? Hindi kailangan ng paputok upang maging masaya ang selebrasyon. Ito ang pananaw ng ilang magulang hinggil sa paggamit ng paputok kasabay ng pagpapalit ng taon. Ayon kay Lola Lilia, sapat na sana sa kanya na magkakasama silang pamilya upang maging makabuluhan ang pagdiriwang. Problema lang aniya ang pwedeng idulot ng fireworks lalo na kung hindi ito magagamit ng maayos. Nilalabas ko yung mga bata para manood lang ng mga fireworks. Tapos hindi ko sila pinapahawak ng mga paputok o either kasi mamaya biglang magsubo sila ng kamay nila, yun ang ng pagkapuison. At saka pinapagmas ko sila pag once na nanonood kami ng fireworks kasi bawal din yung makalanghap sila ng yung mga paputok. Ilang araw pa nga lamang bago mag-holiday ay mahigpit na ang pagpapaalala ng Department of Health sa pag-iingat at pag-iwas sa paggamit ng paputok, lalo pat sa kasalukuyan, mga bata ang nagiging pangunahing biktima ng mga ito. Sa bagong datos ng Department of Health, nakapagtala na ngayong araw ng 43 biktima ng paputok. Halos doble mula sa 25 na naitala kahapon. Ayon sa DOH, ang sumusunod na datos ay mula sa 62 Sentinel sites. 34 sa mga biktima ay nasa 19 years old pababa. Karamihan din sa biktima ay mga lalaki. 86% ng kaso ay dulot ng iligal na paputok, partikular na ang boga. Kaya't muling pagpapaalala ng kagawaran sa publiko na huwag nang gumamit ng mga paputok o kung sakali mang gagamit ngayong holiday, kailangan ng iba yung pag-iingat upang makaiwas sa sakuna at aksidente. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa mga top destination ngayong holiday ang Rizal Park, kaya naman dinarayo ito ng maraming mga tao upang mag-enjoy. Ito'y sa kabila ng masungit na panahon na nararanasan sa Metro Manila ngayon. Ito ang balita ni Evan Alvarez, live. Ivan, hanggang anong oras bukas ang parke para sa mga gusto pang humabol at mag-enjoy dyan sa Rizal Park? Magandang gabi sa iyo, Rosalie. Sa kabila ng maulang maghapon dito nga sa Metro Manila ay dumagsa pa rin ang ating mga kasangbahay dito sa Rizal Park. Para naman sa mga gustong humabol at i-celebrate ang holiday dito sa parke ay bukas ang Rizal Park hanggang alas 10 ng gabi.
Iba't ibang attraction ang sasalubong sa ating mga kasangbahay pagpasok dito sa Rizal Park. Mayroong mga stalls ng pagkain para sa mga gustong mag-snack o hapunan. Mayroon ding mga magagandang view gaya ng fountain at mga pailaw para sa mga gustong mag-selfie o groovy at i-post sa social media. Hindi rin mawawala ang tugtugan dito sa Rizal Park na lalong nagpapasigla ng lugar. Ayon sa nakausap natin mga naka-standby ng mga security dito, ay ngayong hapon lamang nagsimula magsidatingan ang mga tao dahil na rin sa masungit na panahon simula kaninang umaga. Iba't ibang mga grupo rin ng turista ang nagpunta dito tulad ng mga pamilya, magkasintahan, magkakaibigan, magkakaklase at iba pa. Ayon sa mga nakausap nating turista dito, hindi alintana sa kanila ang masamang panahon dahil sulit naman sa mga attractions na dadatnan dito sa Rizal Park. Despite na maulan, pumunta ako dito para sa baby ko po kasi ilang days na lang din, uuwi na din na siya ng province. Kaya sinusulit namin ng araw. Kaya nandito siya. Para makita yung ganda ng Luneta ngayon. Yan yung pailaw ng fountain. Samantala, patuloy naman ang pagpapaalala ng park management dito na sa kabila ng pagsasaya ng mga turista ay huwag kalilimutang maging alisto dahil mayroon pa ring masasamang loob sa paligid. Rosalie, sa ngayon ay patuloy nga ang tugtugan at kasiyahan at patuloy din ang pagulan dito sa Rizal Park. At nagkakasiyahan dito ang mga tao bago bumalik sa kani-kaniyang mga trabaho pagkatapos nitong holiday season. Yan muna ang update mula dito sa Rizal Park. Balik sa inyo dyan, Rosalie. Ivan, kapag ka December 25 taon-taon, isa talaga yung Rizal Park sa dinarayo at maraming mga pamilya ang nagpipiknik, Pero ngayon nga na araw na ito ay maulan, meron pa rin bang nakakapag-picnic dyan sa Rizal Park? Rosalie, kanina na nag-ikot-ikot dito tayo sa Rizal Park ay merong mga kumpulan ng mga pamilya dito at nakaupo pa sa mga field dito sa mga grass dito sa Rizal Park. Sa kabila ng putik ay meron silang mga nilalagay na mga mats para kahit papaano ay ma-enjoy pa rin ang parke dito sa Rizal Park. Isa nga rin sa mga inaabangan dyan sa Rizal Park pagkagantong December 25 ay may mga pa-concert. Ngayong araw ba may pa-concert o sa December 31 pa yung para sa countdown? Rosalie, wala pang announcement na may concert ngayong gabi pero merong mga patugtog na nilagay ang Rizal Park Management para kahit papaano ay masigla naman ang pag-iikot-ikot ng mga turista dito. Pambansang pasyalan yan Meron ka rin bang mga nakausap na mga turista o kaya ay mga kababayan natin na bumiyahe pa galing sa ibang malayong lugar at katulad ng ibang probinsya para mamasyal dyan sa Rizal Park kahit maulan? Rosalie, kanina yung nakausap natin, bago nga sila bumalik ulit sa probinsya sa mga susunod na araw, ay pumunta muna sila dito sa Rizal Park kasama nga ang kanyang baby para kahit papaano ay makapaglibot-libot dito sa mga tourist attractions dito sa parke, dito sa Rizal Park. Kasi bukod sa maluwag yung lugar na yan at maraming talagang tanawin, mga attraction, libre. Walang entrance fee kaya marami talaga na mamasyal dyan sa Rizal Park. Kumusta naman ngayon yung lagay ng trapiko sa paligid ng Rizal Park? Rosalie, sa paligid nitong Rizal Park ay maluwag naman at hindi mabagal ang usad ng mga sasakyan. Actually, Rosalie, sa sinabi ng security na nakausap natin kanina, as of 4 p.m. ay 800 katao na ang pumapasok dito sa parke sa loob ng Rizal Park. Kung ikukumpara kasi sa mga nakalipas na taon, talagang libo-libo yung pumapasyal dyan sa Rizal Park pagkagantong December 25 na holiday. Pero ngayon, dahil maulan, nasa ilang daan lang, katulad ng nabanggit mo, 800. So maraming salamat sa iyong update, Ivan Alvarez, nag-ulat ng live mula sa Rizal Park, Manila. Buhay na may kahulugan at kabuluhan. Ito ang nais iparating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino ngayong holiday season. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na bukod sa pagsasama-sama ng pamilya, nananawagan ito sa lahat na pag-isipan kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay.
Hindi pa maglilipat ng mga tauhan ang Commission on Elections o COMELEC kahit na may tauhan silang nakatanggap ng banta sa buhay. Samantala, nangangalap na ng impormasyon ng mga otoridad para sa mga lugar na maaaring ilagay sa COMELEC control kaugnay ng halalan sa susunod na taon. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung mismo mga local COMELEC namin, ayaw din nila mismo lumipat o ilipat sila kahit na may natatanggap silang threats. Nakatanggap ng threat o banta sa buhay ang ilang mga tauhan ng Commission on Elections. Kabilang dito ang Provincial Election Supervisor nila sa Sulu na si Attorney Vidspar Julie na tinambangan sa Zamboanga City noong December 21 at maswerteng naligtas sa insidente. Mayroon din silang opisyal sa Iloilo na nakatanggap din anya ng pagbabanta sa buhay kaya mahigpit ang pakikipag-ugnayan nila rito. Mayroon na ring 2 COMELEC official ang napatay. Ngunit ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ayaw naman nilang lumipat sa ibang lugar. Kasi para sa kanila, kaduwagan yon at lalo lang mananaig yung mismong mga taong nananakot sa kanila. Halimbawa, kung papalitan ba natin ng isang local COMELEC ng iba, ang ibig sabihin ba yung pumalit na yan, friendly na doon sa mismong nananakot sa kanya? O di parang kinonsinti natin yung nananakot na yan? Dagdag pa ng Paul Chief, wala namang garantiyang titigil ang mga pagbabanta at pananakot kapag papalitan ang isang COMELEC official. Samantala, nangangalap na rin anya ang Philippine National Police o PNP ng mga impormasyon sa mga lugar na posibleng isa sa ilalim sa COMELEC control sa paparating na halalan. Kapag ang isang lugar ay nasa ilalim ng kontrol ng COMELEC, ay maaari silang gumawa ng hakbang kung papaano mamantini ang kaayusan. Pwedeng ipag-utos ng COMELEC ang paglalagay ng mga karagdagang pulis o sundalo para magbantay ng seguridad sa panahon ng halalan. Noong nakaraang 2023 barangay at SK elections ay isinailalim sa COMELEC control ang Libon Albay dahil sa pagpatay ng ilang kumandidato sa lugar. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Umaasa si Senator Juan Miguel Zubiri na may aayos ang mga kontrobersyal na probisyon sa 2025 National Budget Bill bago ito pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang text message sa media, sinabi ni Zubiri na maiiwasan ang posibleng legal action sa Korte Suprema sa sandaling maiayos ang mga naturang controversial provisions. Maaari anyang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema at ideklarang labag sa konstitusyon ang budget na posible namang magresulta ng pagkaantala sa implementasyon at bisa nito. Nakatakdang pirmahan ni Marcos ang 2025 General Appropriations Act na naglalaman ng 6.3 trillion peso budget sa December 30. Magpapatuloy ang maulang panahon sa buong maghapon ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, bunsod ito ng pag-iral ng 3 weather system sa bansa. Muli namang nagpaalaala ang State Weather Bureau sa publiko na mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides sa mga low-lying area. Isang lahar advisory ang inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS dahil sa walang humpay na pag-ulan na nararanasan sa Bicol Region. Malaki ang posibilidad na sa tuwing may malakas na pag-ulan na nangyayari sa lawigan, may pag-agos ng lahar na lubhang mapanganib sa mga residenteng nakatira sa paligid ng Mayon. Bukod dito, may mga nangyaring pagbaharin sa buong rehiyon ng Bicol na lubhang nakaapekto sa maraming residente. Ito ang balita ni Jerry Galicia. So, actually kagabi at around 11:15 p.m., naglabas ang PHIVOLCS ng lahar advisory sa Mayon Volcano dulot ng yung patuloy na pag-ulan dulot ng shear line sa Albay. Naglabas ng babala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa posibleng pagragasa ng lahar sa mga river channel sa palibot ng Bulkang Mayon. Ito ay matapos na makaranas ng walang tigil na pag-ulan ang probinsya ng Albay sa mga nakalipas na araw. Malaki umano ang posibilidad na sa tuwing may tuloy-tuloy na pag-ulan na nararanasan sa probinsya, posibleng iagos ang mga volcanic materials ng Bulkan Mayon at makaapekto sa maraming residenteng nakatira sa paligid nito. Kasunod ng lahar advisory, nag-abiso na din ng direktiba ang Albay Public Safety Emergency and Management Office o ABSEMO
sa mga DRRM sa mga lugar na posibleng daluyan ng lahar. Ang warning na binigay natin ay dahil sa ganyan, may mga pag-ulan at possibility na magkaroon ng lahar, especially dun sa mga yung mga babanggitin ko ng mga river channels, yung Isi, Binaan, Aluling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Umulat, Bukad, Lasisi, Mabinit, Matanag, Bulawan, Basud at Basud Channel sa Albay Province. Dito nakasad na agad magsagawa ng paglilikas sa mga residente kung hindi titigil ang malakas na buhos ng ulan. Nauna na rito nagsasagawa pa ng clearing operations ang mga DRRMO at DPWH hinggil nga sa nangyaring landslide sa ilang bahagi dito sa Bicol Region. Sa Bunag-Bunag, Mignaway sa bayan ng San Andres, Isla ng Catanduanes, hindi madaanan ng mga motorista ang kalsada doon. Buso ng gumuhong malaking tipak ng bato at lupa sa daan. Kaninang tanghali nagtulong-tulong ang mga kawanan ng DRRMO at BFP gamit ang loader para maialis ang nakaharang sa kalsada dahil sa walang humpay na ulan naranasan sa Magdamaga. Maging sa barangay Laganak sa bayan ng Balatan, hindi na rin madaanan ng mga motorista ang kalsada na nag-uugnay sa bayan ng Nabwa at Balatan sa Camarines Sur. Pinapayo ng mga residente na manatili na lamang muna sa kanilang pamamahay busunod ng di pa pasabol ang kalsada doon. 3 area sa naturang barangay na iulat na nagkaroon ng landslide at hindi pwedeng madaanan batay sa ulat ng MDRRMO Balatan. Naputol din ang ginawang detour sa lugar. Kagabi pa lang naglagay na ng mga tauhan ng PNP para umasiste at magbigay ng babala sa mga motorista na magtatangkang dumaan doon. Ilang lugar ang nakaranas ng pagbaha gaya sa barangay San Pascual sa Basud, Camarines Norte. Sa bayan ng Caramoan, Camarines Sur, nalubog din sa tubig baha ang kalsada doon alas 8:30 kagabi. Ayon sa MDRRM o Caramoan, maaari pa din madaanan ang kalsada subalit pinag-iingat din ng mga motorista, lalo na ang mga nakamotorsiklo. Sa Libon Albay, hindi madaanan ng mga motorsiklo at light vehicle ang isang kalsada sa Sitio Ologon sa barangay San Isidro, Libon Albay alas 3 pa lang ng umaga. Inabot din ng tubig baha ang loob ng pamamahay ng mga residente sa EMS Barrio, Legazpi City. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Tinangay ng rumaragas ang baha ang isang kotse habang tumatawid sa spillway sa Barangay Baliis sa Santa Cruz, Marinduque kahapon. Base sa video na ibinahagi ng uploader na si Van Basco Constantino na isang pulis, makikitang nakapadausdos ang kotse sa tubig at kitang wasak ang unahang bahagi nito. Sinasabing sakay ng kotse ang isang babae na nawala umano nang tangayin ng baha ang sasakyan. Sa post ni Van pasado alas 4 ng hapon kanina, sinabi nito na hindi pa rin natatagpuan ang babaeng sakay ng inanod na kotse. Sa ngayon ay patuloy pa rin hinahanap ng mga otoridad ang nawawalang babae. Muling binaha ang bayan ng Nauhan at Baco sa Oriental Mindoro dahil sa magdamag na pag-ulan. Gayunman, sinabi ng mga otoridad na walang inilikas na mga residente sa kabila ng pagtaas ng tubig, habang nagdulot naman ng pagguho ng lupa sa ilang kalsada sa Puerto Galera. Ito ang balita ni Alan Manansala. Kahapon po, yung mga nag-subside na po nila na mga baha po, ngayon po nag-baha po sa kanila. Yes po, meron din sir sa Nauham. Sir, kasi magdamag po tuloy-tuloy po yung pag-ulan. Muling binaha ang bayan ng Baco sa Oriental Mindoro matapos itong makaranas muli ng walang tigil na pag-ulan. Ayon kay Manilyn Guevara, ang LDRRMO3 ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Oriental Mindoro, humupa na sana ang tubig baha sa ilang bayan ng lalawigan. Pero muli nitong naranasan ang pag-ulan kaya binaha ulit sa dalawang bayan. Makikita mismo sa kuhang video ng PDRRMO Oriental Mindoro ang taas ng tubig habang lumulusong ang isang truck mula sa kanilang unahang sasakyan. Habang lubog din sa tubig ang mga tahanang matatagpuan sa Barangay Alag patungong Santa Rosa 1 sa bayan ng Baco. Ganito rin ang sitwasyon sa National Road ng Pinagsabangan 2 sa Nauhan. Gayunman, sinabi ni Guevara na walang napaulat na evacuees sa insidente. Yung upon monitoring po, yung mga affected naman sir, according po sa mga MDRRMOs, wala naman daw po mga evacuees ngayon.
minomonitor po namin yung mga ilog, yung mga kalsada po, lalo po doon sa mga malapit na bayan po dito, katulad po ng Bako po and Dauhan. Tsaka po yung mga major rivers po dito sa Calapan. Bukod sa pagbaha, may naiulat din na pagguho ng lupa sa Barangay Dulangan, Puerto Galera, sako pa rin ng Oriental Mindoro. Agad na nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad para magamit muli at maging passable ang kalsada. Gayunman, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay ng PDRRMO Oriental Mindoro, lalo na kung magpapatuloy ang pag-ulan sa kanilang lugar. Sa ngayon po, though passable po yung lahat po ng mga national highways natin. Kaya lang, kung magtutuloy-tuloy po yung pag-ulan, possible po na tumaas po ulit yung tubig. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong weather systems pa rin ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan pa rin ang mga pag-ulan bukas, lalo na sa mga lugar na nakataas ang yellow at orange rainfall warning. Posible itong magdulot ng mga pagbaha at landslides. Para sa iba pang update, narito ang weather specialist ng Pag-asa na si Veronica Torres. Magandang hapon, narito na nga pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, December 25, 2024. Sa kasalukuyan nga ay may minomonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung dating si Romina na sa Tropical Depression category. Subalit kahit minomonitor natin ito, wala naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa at patuloy na papalayo ng ating landmass. Samantalang sa kasalukuyan naman ay shear line. Ito yung salubungan ng malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing silangan. Sa kasalukuyan, nakakaapekto ito sa central at southern Luzon. Samantalang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Asahan nga natin itong shear line na magdadala ng maulap na papawirin at mga isolated na mga thunderstorm sa Metro Manila, sa may Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Bicol Region at Eastern Visayas. Samantalang itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone magdadala rin ng maulap na papawirin. Ito naman ay mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, pati na rin sa may Soc-Sargen. Samantalang amihan o northeast monsoon patuloy na magdadala ng maulap na papawirin na may mga ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan noong mga nakaraang araw pa ay pinag-iingat nga natin sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Mas magandang panahon naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan sa may Ilocos Region, posible yung mga tsansa na may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mga tsansa naman ng mga localized thunderstorms. Maliban nga sa minomonitor nating bagyo sa labas ng ating PAR, wala na tayong namomonitor na LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, asahan pa nga rin natin itong shear line na magdadala ng mga paulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, maliban na nga lang sa parte ng Palawan, pati na rin sa may Bicol Region area. Samantalang itong nalalabing bahagi ng bansa mostly sa may Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region, posible naman maging maulap at may mga dalang paulan ang amihan o northeast monsoon. Agwat ang temperatura bukas sa Metro Manila ay 24 to 29 degrees Celsius, 22 to 31 degrees Celsius sa may Lawag, 21 to 27 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 25 to 29 degrees Celsius sa Legazpi. Sa Baguio naman ay 15 to 24 degrees Celsius at sa Tagaytay ay 22 to 27 degrees Celsius. Agwat ang temperatura bukas sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 25 to 32 degrees Celsius sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon bukas sa may Visayas at Mindanao, asahan nga natin sa southern at eastern portion ng Mindanao, posible pa rin magdala ng mga paulan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, samantalang sa nalalabing bahagi ng Mindanao at sa may Visayas area, asahan naman natin mga tsansa ng mga localized thunderstorms.
Agwat ang temperatura sa Iloilo, Cebu at Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman at Tacloban ay 24 to 32 degrees Celsius. Meron din tayong nilabas na weather advisory. So inaasahan nga natin ngayong araw hanggang bukas ng hapon yung heavy to intense na mga pag-ulan sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin sa may Catanduanes. Kapag heavy to intense yung mga pag-ulan, posible yung 100 to 200 millimeters of rain. So numerous flooding events likely sa mga lugar na urbanized, low-lying at malapit sa rivers at landslide likely sa moderate to highly susceptible areas. Samantalang moderate to heavy rains naman ang dala ng shear line sa Sorsogon, Albay, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Metro Manila, Cavite, Rizal at Bulacan. Kapag moderate to heavy yung mga pag-ulan, localized flooding sa mga urbanized, low-lying at near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Moderate to heavy rin ang mga pag-ulan ang sanhi ng ITCZ sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Nadagkaalaman po, alam nyo ba, pinalitan na po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang disenyo ng ating mga pera. At hindi lang yun, pati po yung mga materyales na ginamit, pinalitan na rin po nila. Ano kaya ang dahilan? Madaling mapunit, madaling marumihan. Yan ang ilan sa mga hamon ng ating lumang pera. Pero may bagong hakbang ang Bangko Sentral ng Pilipinas para sa mas matibay, mas ligtas at mas makakalikasang pera. Noong December 19, 2024, opisyal na inilunsad ng BSP ang bagong polymer banknotes ng Pilipinas. Ang mga bagong pera ay nagtatampok ng mga hayop na sagisag ng yaman ng ating kalikasan. 50 pesos, Visayan Leopard Cat, simbolo ng liksi at kalayaan. 100 pesos, Palawan Peacock, sumasalamin sa kagandahan at katatagan. 500 pesos, Visayan Spotted Deer, nagpapahayag ng talas ng isipan at pagkakaisa. Ang mga hayop na ito ay hindi lamang disenyo, paalala rin ito ng ating responsibilidad na pangalagaan ang yaman ng ating kalikasan. Hindi lang maganda, mas matibay rin ang polymer banknotes na ito. 5 beses na mas matagal ang itatagal nito kumpara sa papel na pera. Mas ligtas rin ang mga bagong pera laban sa pamimeke. Salamat sa mga makabagong seguridad na bahagi ng bawat bill. Simula December 23, 2024, makikita na ang mga polymer banknotes sa Metro Manila at sa buong bansa pagsapit ng January 2025. Ang mga bagong disenyo ng ating pera ay hindi lang simbolo ng modernong teknolohiya. Ito rin ay kwento ng ating likas na yaman at pangangalaga sa kinabukasan. Hayop man o bayani ang nakalagay po sa ating pera, ito'y malinaw na kwento pa rin ng mga Pilipino. Kwento ng tibay, kagandahan at responsibilidad. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yan, B. December 23 pala yun. Mag-circulate na yun dito sa Metro Manila. May natanggap ka na ba? Wala pa. Wala How pa. I wish. Pero yung mga luma pang design ng mga banknotes. Pero talagang umani ng iba't ibang comments yung pagbabago ng design sa banknotes natin. Ano ba ang sinasabi nila? Siyempre, may mga political comments kasi dun sa 500, merong nawala, merong nabago. Alam naman natin na lahat ng changes, meron niyang opposition. Oo nga naman. Pero speaking of mga hayop, kumusta ba yung pamamasyal mo kanina sa Nag-enjoy Manila Zoo? ako.
Ano ba Pasyal yung mga muna bago namasyal talaga ako Na- habang kinukuha ko yung mga kasi nun first time kung di ko nagkakamali na makapunta doon sa loob ng Manila Zoo. Talagang nag-enjoy din ako kahit na umuulan. Tsaka yung mga kababayan natin kahit maulan nag-enjoy. Pero yun nga lang kasi kung umuulan hindi lahat ng hayop nagpakita. Ano ba yung mga mga talagang kasi ako matagal na panahon na nang huli ako nakapunta doon sa Manila Zoo. So ano ba yung mga attraction ngayon doon? O yun yun nga pagka gusto mong laging magpa-picture, may magandang picture dun sa Butterfly Garden. Kasi ang ganda ng museum noon, merong iba't ibang uri ng paru-paro na naka-preserve. Tapos maganda yung kulay, iba't ibang species. Tapos bukod doon, na-enjoy ko rin yung iba't ibang uri ng unggoy. Nagpakita sila kahit umuulan. And then, yung crocodile, na-amaze din ako kasi nakikita ng malapitan. Mga crocodile. Sa mga hindi pa nakapunta, pasyal na. Pasyal na. Oh, kahit- Kapag hindi ka residente ng Maynila, nagre-range ng 200 to 300 yung entrance fee. Mhm. Pero pagka Manila resident ka, nasa 150 lang. Kaya lang, dapat mag-present ka ng ID na meron kang address ng Manila. Oo, dapat may katibayan. Pero hanggang bukas, maulan pa rin eh. Yun nga dahil nga sa shear line eh. Pero ikaw ba, Vic, kung meron kang gusto na puntahan, pasyalan, pagka-holiday dito sa Metro Manila, ano yun? Metro Manila, siguro yung mga ganyan, mga park siguro, pero mas gusto ko yung sa labas, sa probinsya, like yung sa mga parts dyan sa may Rizal, may mga magagandang mga spots dyan, mga tanawin na pwede mong puntahan sa Rizal. So more on pag ganitong mga bakasyon, mahahabang holiday, mas prefer kong labas muna ng Metro Manila. Iba-iba kasi yan depende sa edad. Diba? Kasi kapag mga gantong edad na, nature. Yan. Pagka mga bata, yan, mga animals, zoo, yung mga play park, diba? Pag mga matatanda na, okay na yung kape-kape, ganyan, diba? Sige, shout out muna tayo. Baka saan tayo mapunta dyan sa usapan na yan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Miyerkules. Salamat at shout out kina at Raquel Pascual Sirunay at Julito Garde at Richard Zaragoza. Ganon din kala Inday Salcedo, David Lioterio, Danilo Manglikmot. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa atin pong programa. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media accounts. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Korinto 13 at 3 na nagsasabi, "At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksiyan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.